So yung pang-anim guys is yung SEO and video description. So ano ba yung ibig sabihin ng SEO? So SEO guys stands for Search Engine Optimization. At ito po yung nagiging dahilan para kahit papano is i-rank up ng YouTube yung mga videos na ginagawa natin dito. So guys, magbigay po tayo ng isang example. Okay, so try nyo pong i-search dito sa YouTube yung title na paano kayo kumita dito sa YouTube or paano ma-monetize sa YouTube. Mapapansin nyo guys na sobrang daming contents ang ire-recommend sa inyo ni YouTube, but makikita nyo guys na hindi lahat nasa taas. Okay? May mauuna, may pumapangalawa, may pumapangatlo, hanggang doon sa pinakamababa na ganun din yung topic. So ibig sabihin guys, nakadepende po talaga sa viewers natin dun sa haba ng panonood nila kung paano ire-recommend ni YouTube or kung paano po nila ira-rank up yung mga videos ng isang content creator. Kahit na sabihin natin na may gumawa na po nung topic na yon at let's just say 3 years ago, 4 years ago, and then sabihin po natin na gumawa kayo ng bagong topic regarding dun sa ganong klaseng content, and then mas nahigitan mo yung performance ng mga videos niya even though sobrang dami na po ng views ng video na yon, is mapapansin nyo guys na mauuna yung mga videos nyo kesa sa kanya. Kasi nga updated po siya and at the same time is mas madami po yung interested manood or mas madaming viewers ang nagtatagal sa panonood doon sa videos na ginawa mo. And kapartner nito guys is dapat meron din po tayo laging video description kasi ito yung nagiging dahilan para kahit papano is mas maging interesado yung mga viewers natin once na magbasa sila ng video description sa mga videos natin. Kasi minsan guys, gawain ko din talaga ito. Like for example, may clinic akong video na gusto kong panoorin. Ang i-check ko muna dyan is yung video description and yung title. Okay? And then kung sa tingin ko na magkakaroon ako ng idea about doon sa video niya, is talagang papanoodin ko yung upload niya. So dahil dito, pinapanood ko yung video niya, tinatapos ko at ang nangyayari, nirarangkap ni YouTube yung videos na ginagawa niya sa pinakataas kung ganun din yung ginagawa ng ibang viewers. Kaya mapapansin nyo guys, kung hindi po organic yung mga YouTube channels nyo or nagsimula kayo dun sa mga watch to watch, is never pong ire-recommend ni YouTube yung channel nyo or yung mga videos nyo sa bagong audience. Kaya ang nangyayari guys, kayo at kayo lang din yung nakakakita ng content ng bawat isa. Lalo na po dun sa mga grupo na sinasalihan nyo. Yun po yung reality kasi dito sa YouTube guys, madami pong nagmamanipulate para kahit papano magkaroon ng subscribers or watch hours. No? Gumagawa sila ng GC, gumagawa sila ng group. But hindi pa nila nare-realize na yung ganong klaseng sistema is hindi nagiging dahilan para maging organic yung growth ng isang channel. So ang tendency, hindi po sila nagtatagal sa YouTube. After ilang months, no, nag-quit yung iba kasi nga laging zero views, laging nahihirapan yung mga videos nila na humakot ng views kasi nga hindi nga authentic yung pag-angat ng channel. Kaya para sa akin guys, yung pang-anim is sobrang halaga din po talaga ng SEO or yung tinatawag natin na Search Engine Optimization at yung ating mga video description sa ating mga videos. So guys, wag nyo pong kakalimutan ito. So yung pang-pito guys, optimize your video titles and thumbnails. Magsimula tayo sa thumbnail. Imagine niyo guys na naglalakad po kayo sa isang mall. At habang naglalakad po kayo is may pumukaw ng attention nyo. It's either isang restaurant, it's either isang shopping center or kung anuman na maganda sa paningin nyo. At habang tinititigan mo yung lugar na to, is parang iniisip mo na ano kayang makikita ko once na pumasok ako dito sa restaurant na ito, dito sa shopping center na ito, ano kaya yung pwede kong laruin sa arcade gaming center na ito. So yung mga binanggit ko guys is para kayong nakakakita ng thumbnails dito sa YouTube. So yung unang pumapasok sa isip nyo once na nakakakita kayo ng isang topic, like for example, nagse-search po kayo ng topic, no, dun sa mga bagay na gusto nyong malaman. And then may nakita po kayo na isang video at parang napatigil ka doon kasi nagandahan ka doon sa thumbnail, doon sa editing niya. So ang tendency, no, hindi ka na magdadalawang isip na i-click yung video niya. Isa ka bang gamer or live streamer na naghahanap ng murang in-game points, diamonds, or coins? I suggest na bisitahin niyo po ang CocoDP.
So dito sa CocoDP guys, pwede po kayong magkaroon ng exclusive discount up to 2% sa kada $1 packages pataas na bibili nyo. But syempre guys, kailangan nyo po mag-login sa mga Google accounts nyo para magamit nyo yung coupon sa inyong mga CocoDP accounts. Ang maganda dito sa CocoDP guys, hindi lang po mga live streaming platforms ang meron dito. So meron din mga games like Genshin Impact, Honkai Star Rail, Mobile Legends, Identity V, Zenless Zone Zero, PUBG Mobile at marami pang iba. So ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo paano kayo pwede makabili ng coins dito sa CocoDP para sa PopoLive. So guys, i-click nyo po yung PopoLive and then step number 1, ilagay nyo po yung inyong mga user ID number. Step number 2 is pumili po kayo ng package na gusto nyo. Step number 3 is pumili po kayo ng payment method at kung gusto nyo po makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP, piliin nyo pong payment method ay yung Cocoin. Step number 4, wag nyo kakalimutan ilagay yung mga email address at yung final step, click buy now. So guys, wala pa pong 1 minuto is marireceive nyo na po yung mga packages na binili nyo sa inyong mga accounts. Kaya ako sa inyo guys, visit CocoDP today for more info. Okay? So ibig sabihin guys, ganun po yung kapangyarihan ng thumbnail. Okay? Even though wala kang plano na panoorin ng isang video, like yung example natin kanina, even though wala ka namang plano na pumasok sa isang restaurant, sa isang shopping center, or sa isang arcade gaming center dahil nga napukaw nila yung attention mo dahil parang nakita mo na ang ganda tignan sa labas at parang interesado ka na pasukin ito. So example lang ito na parang ganun din po sa mga thumbnails natin dito sa YouTube na para bang once na nagse-search ka ng topic and then nakita mo yung isang video na parang ang ganda talaga ng thumbnail editing niya at sa tingin mo na andun yung topic na hinahanap mo, isi-click mo agad yon. Which is ito yung nagiging resulta guys para kahit papano yung videos ng content creator na yon is mas i-recommend pa siya sa mas malawak na audience. Kasi ito lang naman yung nagiging dahilan guys para magkaroon tayo ng bagong subscribers eh. Ito yung legit way, ito yung authentic way para magkaroon tayo ng mga bagong viewers and subscribers dito sa YouTube. Kung may mga bagong viewers na makakadiscover ng channel natin, which is binanggit natin kanina, no, yung paggawa ng magandang thumbnails, nakakatulong siya para kahit papano is makabingwit tayo, no, or mapukaw natin yung attention ng ating potential audience. So alam naman natin guys na every viewers dito sa YouTube is naghahanap po yan sila ng topic depende doon sa gusto nilang panoorin. So that's why yung construction ng mga titles natin, like for example ako, is nakapokus ako sa monetization, sa subscribers growth, nakapokus din po tayo sa watch hours growth, paano kayo pwede kumita dito sa YouTube kasi ito yung mga bagay na pwede po natin i-discuss sa mga viewers natin, lalo na po dun sa mga nagsisimula pa lang. Pero mapapansin nyo guys, no, sa channel ko, like for example, may mga titles ako na hindi naman siya searchable. Pag sinabi kong hindi searchable guys, is imposible po siyang i-search ng mga viewers. Depende po doon sa construction ko sa mga titles ko. Pero bakit may nanonood pa rin? So dito na po papasok guys yung tinatawag natin na regular viewers. So sila yung nag-aabang ng mga contents natin even though yung titles natin is hindi searchable. Once na gumawa tayo ng bagong vlog, so automatic guys, lalabas po ito or ire-recommend po ni YouTube yung videos natin sa kanila. Even though hindi naman searchable yung mga titles natin. Pero guys, kung kayo po ay naghahanap ng mga bagong audience, much better is yung ating mga video title talagang searchable siya para kahit papano magkaroon tayo ng mga bagong viewers, bagong subscribers at ito yung maging dahilan para kahit papano magtuloy-tuloy yung pag-angat ng videos at ng ating mga YouTube channels. So yung pangwalo, wag nyo pong kakalimutan guys, which is yung engagement with your audience. Ako guys, aminado naman ako na may mga times na hindi po ako nakakasagot dun sa katanungan ng mga viewers natin dito sa YouTube. And mostly kasi guys, ng mga questions na hindi ko sinasagot is nagawa na po natin yung vlogs about doon. So para sa akin guys, I suggest na i-browse nyo po yung ating DJMA YouTube Tips playlist and for sure guys, makikita nyo po doon or mapapanood nyo po doon yung mga vlogs na hinahanap nyo. And 100% guys, sure ako na masasagot po ng mga videos natin yung katanungan nyo dito. So yung madalas na engagement na ginagawa ko dito guys is like for example, no, na-upload ko yung aking bagong video,
At once na makita ko na may nagko-comment is talaga namang nakikipag-engage ako sa mga yan. Like for example, is gusto nilang magpa-shoutout, nire-replyan natin sila, is nagpapasalamat sila, nire-replyan din po natin sila. And then yung iba naman nagtatanong, so kung yung mga tanong nila is hindi pa natin nasasagot, sasagutin natin dun sa mismong comment box. Pero kung sakali man na nagawa na po natin ito ng vlog, is nire-replyan pa din naman po natin na pwede po nilang panoodin itong specific video na to. So yung pang-siyam guys, sobrang halaga din po nito. Okay, so promote your YouTube videos. Ako guys, pag nagpo-promote po ako ng YouTube, isang ginagawa ko, kinakopy ko lang yung link ng aking YouTube video and then ipe-paste ko siya sa iba't ibang groups. So I think para sa akin guys, 4 to 5 groups okay na siya. So hindi ko siya i-share sa sobrang daming grupo pa sa Facebook. Ang mahalaga lang sa akin is kahit papano magkaroon ako ng chance or leverage na mas ma-discover yung videos natin sa mga viewers na galing sa Facebook. Kasi guys, in reality, kahit ilang grupo ang meron ka or kahit ilang GC ang meron ka, tapos i-share mo yung link ng video mo at hindi naman talaga sila interested na panoorin yung mga videos mo, is wala po talagang magkiklik dyan. And sa totoo lang guys, sobrang dami namang paraan paano kayo pwede mag-promote ng inyong mga videos dito sa YouTube. So pwedeng mag-edit kayo ng short clip ng video na ginawa nyo and then i-upload nyo siya sa Facebook or doon sa TikTok. So parang ang gagawin nyo dito guys is video hook. Okay, so pag sinabing video hook is hindi mo i-upload yung buong video. It's like ikakat mo yung portion ng video mo and then pag nabitin yung viewers mo, it's either sa TikTok or sa Facebook, so syempre hahanapin po nila yung buong video. So yun yung magiging reason para dumiretso sila sa inyong mga YouTube channels. So kasi bibitinin mo sila kung naging interested sila dun sa vlog na ginagawa mo. So hindi yan sila mag-iisip, hahanapin nila yung video mo or i-click nila yung link ng YouTube video mo. Yung pang-sampu guys is huwag niyo pong kakalimutan na i-monitor ang inyong mga YouTube analytics. So guys, alam ko na bilang baguhan dito sa YouTube is ito talaga yung pinaka nakakalito na pag-aaralan nyo. Lalo na yung iba't ibang analytics na pwede nyo makita dito sa YouTube kasi ang hirap din po talaga bilang bago na obserbahan na paano ba gumagana itong watch hours, paano ba gumagana itong views, paano ba nadadagdagan yung views ng aking shorts, bakit hindi nadadagdagan yung watch hours ko dito sa 4K watch hours even though madami namang pong watch hours na nakukuha yung aking short video. So habang kayo po ay nanonood ng mga tutorials or let's just say habang kayo po ay tumatagal dito sa YouTube is nagkakaroon kayo ng experience, nanonotice nyo, naobserbahan nyo kung paano siya gumagana. Kasi madaming mga bago na nagmamadali na gusto na po nila malaman agad kung ano ba yung mga bagay na pwede nilang malaman dito sa YouTube. But in reality guys, it takes time, no? So dahan-dahan yan na ipoproseso ng utak mo at dahil dito mas nauunawaan mo yung mga bagay na pwede mong makita sa inyong mga YouTube studio or let's just say yung mga analytics na makikita nyo sa inyong mga YouTube studio. And guys, ma-share ko lang sa inyo yung naramdaman ko nung nagets ko na kung paano gumagana yung algorithm ng YouTube, ano ba yung iba't ibang analytics na pwede nyo makita dito sa YouTube. Guys, sobrang sarap sa feeling kasi alam mo na kung paano gumagana yung channel mo, alam mo na kung ano yung mga videos na pwede mong i-upload sa mga susunod na araw, alam mo na kung sino yung target audience mo, galing ba sila sa Pilipinas, galing ba sila sa ibang bansa, ano ba yung best time, kung ano yung oras na pwede kayo mag-upload dito sa YouTube. Guys, sobrang daming pwede na pag-aralan dito sa YouTube na makakatulong sa inyo bilang isang content creator. So para sa akin guys, na dapat i-monitor nyo or pag-aralan nyo ang inyong YouTube studio or yung mga YouTube analytics nyo dito. And guys, ito na po yung panghuli. So nasa 11th step na po tayo, no? So monetize and grow your channel. Kung kayo man po ay umabot sa step na ito which is na-monetize na po yung channel nyo at nag-grow na po yung channel nyo sa organic na paraan, guys, maniwala kayo, ito po yung pinakamasarap na feeling na pwede nyong maramdaman bilang isang content creator kasi wala ka ng ibang gagawin kundi mag-isip ng iko-content mo para sa mga audience mo, ano ba yung ihahain mo na content para sa kanila. At alam naman natin guys na dito sa YouTube, the more na may nanonood sa inyo is the more din na mas malaki yung chance na kumita kayo ng malaki. But syempre guys, nakadepende pa rin po yan sa RPM, doon sa revenue per mil ng channel nyo, or doon sa CPM,
or cost per meal ng channel nyo. Kasi guys, every channel, iba-iba po yan. Nakadepende po yan sa niche na meron tayo. Which is sa akin guys, more on YouTube tips. So education tayo nakapokus, no? Nagbibigay ako ng tips sa inyo about sa YouTube. So that's why ako guys, mini-maintain ko yung ganitong klase ng content kasi humakot na tayo ng viewers sa ganitong klase ng niche. So that's why there's no reason para ibahin po natin yung content natin, lalo na tuloy-tuloy na po yung pagangat ng ating subscribers. At ang maganda niyan guys, hindi lang subscribers, pati po yung ating revenue dito sa YouTube, which is guys, alam ko pinapangarap nyo din po yan. Okay na kumita kayo monthly, sumahod kayo dito sa YouTube, makatikim man lang kayo ng sahod sa mga pinaghirapan nyo, sa mga videos na in-upload nyo. Which is, alam naman natin guys na yun yung pinapangarap ng kada isa sa atin bilang isang content creator, na habang ginagawa natin yung passion natin sa pagbablog is kumikita tayo at the same time. Diba? So alam ko pangarap nyo din yan. And kung sa tingin nyo guys na medyo nakukulangan po kayo doon sa 11 steps na ibinahagi natin sa vlog na to, is pwede po kayo mag-comment or i-share nyo po yung ideas nyo about sa vlog natin for today. Or pwede po kayo magdagdag doon sa 11 steps na nabanggit natin. So by the way guys, kung marami po kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi po natin kakalimutan yung ating mga pa-shoutout sa ating mga solid viewers na nag-aabang ng ating vlogs every day or every week. Guys, ayan, so mega love shoutout po sa inyong lahat. And guys, lalong-lalo na sa mga exclusive members natin na nagpa-member last month and this month, ayan, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. At guys, bukod po dyan, meron pa po silang isang perk na every month pinopost po natin sila sa ating YouTube community para po mas makilala pa po sila ng ating mga potential audience dito sa YouTube. So guys, sobrang mura lang po ng membership sa ating channel, no? So $1 per month lang po yan. At yan po yung mga perks na pwede nyo makuha dito. So Brendo Power Video, pinaplex natin sila at meron po silang tinatawag na monthly community posts. And kung sa tingin nyo guys na medyo nabitin kayo sa vlog natin for today's, pwede nyo naman panoorin itong vlog na to. Makakatulong to, especially kung bago ka dito sa YouTube. At guys, kung medyo nabitin pa rin kayo, is nandyan po yung ating DJMA YouTube Tips playlist na makakatulong po sa mga content creators na nagsisimula pa lang dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.